Lumapit kay Yahweh at kayo'y magpuri, mga naglilingkod sa templo kung gabi. Sa loob ng templo siya'y dalanginan, taas kamay na si Yahweh papurihan. Tayo'y manalangin. Aming Diyos na mahabagin, katulad ng awit ng mga nauna sa amin, lumalapit kaming nagpupuri at dumadalangin. Ikaw ang nag-udyok sa amin upang maglingkod, kaya't hindi kami madadaig ng anumang pagsubok. Sa araw man o sa gabi, pagsasama-sama man ay hindi pa maaari. Itulot mong maging templo mo ang aming mga tahanan, at maging pagsambanawa ang bawat oras na nilalaan. Sa tanging ngalan mo, Jesus, ito ang aming samo. Amen. Ang pagbasa ng kasulatan mula sa unang aklat ng mga hari, 3 kabanata, mga talatang 3 hanggang 14. Iniibig ni Solomon si Yahweh at tinataliman niya ang mga tagubili ng kanyang amang si David. Gayunman, nag-aalay din siya ng handog at nagsusunog ng kamanyang sa mga sambahan sa burol. Minsan, pumunta si Solomon sa Gabaon upang maghandog sapagkat iyon ang pangunahing sambahan sa burol. Nag-alay na siya roon ng daan-daang handog na susunugin noong una. Kinagabihan, samantalang siya ay naroon pa sa Gabaon, napakita sa kanya si Yahweh sa panaginip. "Ano ang ibig mong ibigay ko sa iyo? Sabihin mo," wika sa kanya. Sumagot si Solomon, "Kinahabagan ninyo at puspusang minahalang aking amang si David na naging tapat sa inyo, matuwid at malinis ang puso. At ipinagpatuloy ninyo ang inyong pagkalinga sa kanya nang marapatin ninyong paluklukin sa kanyang trono ang isa niyang anak.
Yahweh aking Diyos, ginawa mo akong hari bilang kahalili ng aking amang si David, bagaman ako'y bata pa at walang karanasan. Pinapamuno mo ako sa iyong bayan, sa bayang ito na hindi na mabilang sa dami. Bigyan mo ako ng isang pusong maunawain at marunong kumilala ng masama at magaling. Sapagkat sino ang maaaring maghari sa bayan mong itong napakalaki? Ikinalagod ni Yahweh ang hiling ni Solomon, kaya't sinabi sa kanya, "Yamang hindi ka humiling para sa iyong sarili ng mahabang buhay, o kayamanan, o kamatayan ng iyong mga kaaway, kundi ang hiniling mo'y pagkaunawa at katalinuhang humatol. Ipinagkakaloob ko sa iyo ang hiniling mo. Binibigyan kita ng karunungan na walang kapantay, maging sa mga nauna, maging sa mga susunod pa sa iyo. At bibigyan pa kita ng mga bagay na hindi mo hiningi, kayamanan at karangalan na di mapapantayan ng sino mang hari sa tanang buhay mo. At kung mamumuhay ka ayon sa kalooban ko, kung susundin mo ang aking mga batas at mga utos, tulad ng ginawa ng iyong amang si David, pagkakalooban pa kita ng mahabang buhay." Ang salita ng Diyos sa bayan ng Diyos. Isa pong mabiyayang gabi sa bawat isa sa atin, lalo na po sa mga nanonood, sa mga nakikinig. Nawa ay nasa maayos kayong kalagayan at ang bawat isa ay handang makinig. At ang pagkakataon na ito mga batid, ang ating pagsa ay ang pinagkalooban ng pangangasiwa. Tayo muna ay manalangin. Dakila at makapangyarihang Diyos, pagharian mo nawa ang aming pagsamba at pagpupuri sa gabing ito. Samahan mo kami ng iyong kabanalan at kapangyarihan at ang iyong mabuting salita ay patuloy na maranasan ng iyong mga anak. At ito ang aming samadalangin sa pangalan po ni Jesus na aming Panginoon na tagapagligtas. Amen. Muli, magandang gabi sa bawat isa sa atin. Purihin natin ang Panginoon sapagkat muli tayong binigyan ng kasiglahan, kalakasan at tagumpay sa lahat ng mga pinagdaanan po nating mga araw na tunay na sa Kanya natin ibinabalik ang mataas na papuri. Kaya ang bawat isa sa atin bilang mga pinagkatiwalaan ng Diyos, ng buhay, ng lakas, at anumang mga meron tayo mga kapatid, lahat ng iyan ay ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Ipinagkatiwala sa bawat isa sa atin. Kaya kapag meron pong ipinagkatiwala sa atin, ito po'y ating iniingatan. Ito po'y ating minamahal. Kaya katulad po ng ginawa ni Haring David sa kanyang anak na kay Haring Solomon na ibinigay sa kanya, ipinagkatiwala sa kanya ang pagiging hari na kung saan ay napakabata pa ni Haring Solomon upang maging hari at pangunahan ang napakaraming mga tao ng panahon na iyon. Ngunit, ang maganda pong ginawa ni Haring Solomon, mga kapatid, ay nagiging kakampi po niya ang Faraon. Nakipag-ugnayan siya ng maayos sa pamamagitan ng kanyang anak. Napangasawa ni Haring Solomon ang isang anak ni Faraon. Kaya nagkaroon sila ng maayos na relasyon. Kaya kung tayo po mga kapatid, kung meron pong ipinagkatiwala sa atin ng Diyos, nais natin na ito'y maingatan at hindi po mapahamak. Na kung saan nagawa
ni Haring Solomon ang bagay na iyon sapagkat naroon po ang pagmamahal. Meron pong pagmamahal si Haring Solomon sa ating Diyos. Sapagkat sabi niya doon sa verse 1, mahal ni Solomon si Yahweh at sinusunod niya ang mga tagubilin ng kanyang amang si David. Kaya po mga kapatid, mahalaga na meron po tayong pagmamahal sa ipinagkatiwala po sa bawat isa sa atin. Kaya nais ko pong ibigay ang una na kung saan ay dito po ay ang pangangasiwa sa pagsamba. Ang sabi po sa verse 14, isang araw pumunta si Haring Solomon sa Gibeon para maghandog dahil naroon ang pinakatanyag na sambahan sa mataas na lugar. Nag-alay siya sa altar ng 1,000 handog na sinusunog. Narinig po natin mga kapatid, pumunta po si Haring Solomon upang sumamba, upang sambahin ang Diyos. Mga kapatid, mga magulang, layunin ng papuri at pagsamba ay ang pagbubunyi po sa Diyos sa pamamagitan ng pagtuon sa Kanya. Ang mga sumasamba ay nagpapahayag ng pag-ibig, pasasalamat at pasasalamat sa Diyos sa lahat ng ginawa niya. Kaya po napakahalaga po na sa bawat isa sa atin bilang mga pinagtitiwalaan ng Diyos ay ating pong pahalagahan ang pagsamba sa Kanya. Na kung saan ang ginagawa po nating pagsamba sa pamamagitan ng online dahil hindi po tayo nakakaroon ng face-to-face, ay tayo po ay nagkakaroon ng kamustahan sa Facebook o sa ating mga messenger. Mahalaga po mga kapatid na batiin po natin, kamustahin natin ang ating mga kapatiran. At sa pamamagitan ng pagbati po natin mga kapatid, na dinadala natin ang ating mga kapatiran sa ganitong pagsamba, ay napakahalaga po. Hindi man natin sila mabisita ng face-to-face, ay tatawagan po natin sa pamamagitan ng mga chat room o sa pamamagitan ng mga video call. Naroon po ang ating pagbati sa kanila, na naroon ang ating paghikayat sa pagsamba at pagpupuri sa kanila. Kaya po mga kapatid, bilang mga pinagkatiwalaan ng Diyos sa mundong ito, ay mahalaga na meron po tayong koneksyon sa ating mga kapatiran. Kung paano tayo nakikipag-connect sa ating Diyos, dapat ganun din po ang ating pagkipag-connect sa ating mga kapatid. Kung tayo po ay nanalangin po tayo, ito po ay isa sa mga pagsamba na ginagawa po natin sa Diyos. Tumatawag tayo, nakikipag-usap tayo sa Diyos. Ito po yung panahon na kung saan ay sumasamba ang ating puso, yung ating isip sa Kanya. Mahalaga na meron po tayong panalanginan na ginagawa, na hindi lang tayo ang kasama, hindi lamang tayo, pamilya ang nagsama-sama sa panalanginan, kundi isasama po natin ang maraming mga minamahal natin, ang mga kapatiran, na kung saan ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Isama po natin sila sa mga gawain ng pag-aaral. Isama po natin sila sa pag-aaral ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga virtual. Mahalaga na makita po natin sila sapagkat sila po ang ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. At kapag naisama po natin sila mga kapatid sa ating pagsamba sa Panginoon, ito po ay nagpapatibay sa kanila ng espiritualidad. Sila po ay lalago bilang mga kasama po natin na kapatiran.
Sila po ay lalalim ang kanilang buhay pananampalataya na kahit sa ganitong mga virtual, sa ganitong midweek service, sa mga divine worship, sa mga prayer gathering, at marami pang iba, isama po natin sila sapagkat iyan ang ating tungkulin bilang pinagkatiwalaan ng Diyos na mananagot po tayo sa kanilang kaluluwa na kailangan lumakas ang kanilang pananampalataya. Mga kapatid, napakahalaga na kasama din natin sila sa pakikinig ng mensahe ng buhay, sa pakikinig ng mga pagpapahayag ng salita ng Diyos sa ganitong virtual, sapagkat doon po nila nakikita o naririnig ang nais ng Diyos sa kanilang buhay, na habang sila po ay nagdinilay-nilay, ipaisip ng Diyos sa kanila o ng Panginoon na ang nais niya sa kanilang mga buhay. Kaya po mga magulang at mga kapatid, kapag ganito po ang ating ginagawa sa ating pagsamba sa ating Panginoon, maaring maririnig po natin ang katulad ng ibinigay ka Haring Solomon. Ano ang gusto mong ibigay ko sa iyo? Sabihin mo, wika sa Kanya. Kaya po mga kapatid, napakahalaga na marinig po natin ang nais ng Diyos sa buhay po natin sa pamamagitan ng ating pagsamba, sa pamamagitan ng ating pagpupuri. Bilang pinagkatiwalaan ng Diyos, bilang pinagkalooban ng Diyos, na katulad ni Haring Solomon, ay tayo din po mga kapatid. Hindi man tayo hari sa mundong ito na katulad ni Haring Solomon, ngunit sa ating ginagawa, naghahari sa kanila si Kristo sa kanilang mga buhay. Ikalawa po mga kapatid, pagkakaloob o ikapu. Ito po ang katibayan ng ating pananampalataya. Na katulad ni Haring Solomon sa verse 4, nakapag-alay na siya roon ng daan-daang handog na sinusunog, at sa ibang wika o nag-alay siya sa altar ng 1,000 handog na sinusunog. Mga magulang at mga kapatid, sa ating pagsamba sa ating Panginoon, bilang pinagkatiwalaan sa maraming bagay, ano ang ipinagkatiwala ng Diyos sa atin? Ano ang ibinigay ng Diyos sa atin na kailangan po nating ibalik sa Kanya? Ano ang kailangan nating ihandog sa Kanya? Bilang isang Kristiyano po mga kapatid, bilang mga mananampalataya, meron po tayong natatanggap na mga biyaya at mga pagpapala. Kung yan man ay mga tanim, kung yan man ay pera, o anumang mga natatanggap po natin, mga sa trabaho, magpasalamat tayo. At ibalik po natin ito, ihandog natin ito sa ating Panginoon. Sapagkat wala sa atin ang lahat ng ito kung wala po ang Diyos na nagkaloob sa atin. Kaya po mga kapatid, sa ating iglesia, sa Tangos United Methodist Church, sa lahat ng mga simbahan, sa lahat ng mga ating mga kapatiran na sumasamba rin, ay sila rin ay nagkakaloob sa mga simbahan. At saan po napupunta po yun mga kapatid? At alam po natin, sa suporta ng mga manggagawa, sa mga pastor, sa mga misyonero. At yan ay para sa pagbuo ng mga gastos sa pagpapadatili sa mga programa, sa pagpapaayos ng simbahan, no? Pagtulong sa mga nangangailangan, no? Pagtulong din sa mga nangangailangan ng mga simbahan po natin, na naroon ang kanilang pagmimisyon, naroon din po ang pagsuporte po natin sa mga iba't ibang institusyon po natin.
Suporta po sa mga lokal na misyon. Kaya po mga kapatid, ang inyong mga ipinagkakaloob na ipinagkatiwala ng Diyos sa inyo ay nawa ay maibigay po ninyo. Sapagkat kapag tayo po ay naghandog, nagbigay ng ikapu o ng ating pasasalamat sa ating Panginoon, hindi po natin ito pagsisihan. Sapagkat ano po ang nangyari kay Haring Solomon sa kanyang pagkakaloob, sa kanyang pagbibigay sa ating Diyos, ay siya po ang pinakamayamang tao hanggang sa kanyang panahon. Dahil sa kanyang pagkakaloob o sa kanyang paghahandog. At alam po natin ang ugat ng lahat ng uri ng kasamaan sa mundong ito ay nariyan po ang pag-ibig sa pera. Hindi dapat nating ibigin ang pera sapagkat kapag inibig natin ang pera ay tayo ay maaaring mapapahamak. At meron pong isang mayaman sa Lucas 19 verse 8, si Zacchaeus. Ibinigay po niya ang 50% ng kanyang kayamanan upang magamit sa pagliligtas. Hindi ko po sinasabi na ibigay ninyo ang 50%. Kung magbigay kayo sa gawain ng Panginoon na ayon sa inyong mga puso, na hindi po kayo napipilitan, na naroon ang inyong kagalakan. Sapagkat anong sabi sa Lucas chapter 11 verse 42, dapat magbigay ng ikapu nang hindi po pinababayaan ang hustisya at ang pag-ibig ng Diyos. Mahalaga po ang pag-ibig po natin sa Diyos. Mahalaga po na hindi po tayo nakakatapak ng ating kapwa. Ngunit mahalaga din po ang pagbibigay po natin ng ikapu. Magbigay po tayo ng ikapu na hindi natin ito ipinagmamalaki, kundi ipinagpapasalamat po natin sa Diyos. Magbigay tayo ng mga kaloob na itinataas natin ng Diyos sa buhay po natin. Kaya po mga kapatid, meron pong byuda na nagbigay din, na kung saan ay isang magandang halimbawa. Yun na lang ang kanyang pera. Walang-wala siya. Pero 2 kusing ibinigay po niya. Ibinigay po pa niya. Ano ang meron sa atin na pwede po nating isakripisyo upang sa kapakanan ng gawain ng Panginoon, upang maayos ang tagbo ng ating iglesia sa mga gawain. Ano ang sinasabi ng Panginoon sa inyo ngayon? At nawa ay palambutin ang puso at isipan po natin upang ibigay ang meron tayo sa pagkakataon na ito. Ikatlo po mga kapatid, pagmamahal sa pamilya. Napakahalaga na sa panahon po ng pandemic na ito ay maranasan po natin ang pagmamahal ng pamilya. Sapagkat ang nangyari po sa verse 14, at kung mamumuhay ka ayon sa aking kalooban, kung susundin mo ang aking mga batas at mga utos, tulad ng ginawa ng iyong amang si David. Mga kapatid, inaalala ng Diyos ang ginawa ni David. Tayo rin po mga kapatid, tayo mga magulang, nakasalalay po ang kinabukasan, nakasalalay po ang ginagawa po natin para sa ating pamilya. Kaya napakahalaga po na meron pong pagmamahal sa ating pamilya. Na kung saan sa panahon ng pandemic na ito, ay samantalahin po natin na magkaroon po tayo ng bonding sa ating pamilya. Magkaroon tayo ng close relationship. Yung simple lang ba na kasama mo ang anak mo na magluto ng pagkain,
Sabay-sabay kayong kumain. Nariyan ang kanilang paglalaro. Sasamahan mo sila sa kanilang paglalaro. Napakasimple lang, pero ito po ay naipapadama po natin ang ating pagmamahal sa ating pamilya. Sapagkat ang bawat isa sa atin ay ipinagkatiwala sa atin ang ating pamilya. Na kailangan ito po ay lumakas ang bawat pamilya ng anak ng Diyos. Na kung saan, kung hindi pa natin nasasamahan sa pag-aaral ang ating mga anak at inaasahan po natin ang mga tutor. Ngayong pandemic, samantalahin natin na kung saan ay samahan natin sila sa pag-aaral. At naroon din po, mga kapatid, samahan natin sila sa kanilang pagtulog. At nandun din po sa mga gawaing bahay na sama-sama po tayong gumawa. At sa pamagitan ng ganito, mga kapatid, ay nagkakaroon tayo ng close, ng mapalapit ang ating mga puso sa ating mga anak, sa ating pamilya, na ipinapahayag natin ang ating pagmamahal sa kanila. Kaya po, mga kapatid, kapag ganito po ang ating ginagawa, mas mailalapit po natin sila sa ating Diyos. Gaganda ang kanilang relasyon, gaganda ang ating relasyon sa pamilya, gaganda po ang relasyon natin sa ating Panginoon. Sapagkat sama-sama po tayong nananalangin, sama-sama po tayong sumasamba, sama-sama po nating ginagawa ang tungkulin natin para sa ating Panginoon. At hindi lang yun, mga kapatid. Kung meron po tayong pagmamahal sa ating pamilya, ay ibibigay ng Diyos ang mga pagpapala sa ating pamilya. Na kahit na hindi po natin ito hilingin, na katulad ng ang mga bagay na hindi po hiniling ni Haring Solomon, ay ibinigay ng ating Panginoon, ng ating Diyos. Kaya po, mga kapatid, alam ng Diyos kung ano po ang kailangan po natin. Alam ng Diyos na kailangan po natin ng kaligtasan. Alam ng Diyos na kailangan po natin ang kalusugan, ang kagalakan, ang kapayapaan at pagmamahalan sa loob ng ating tahanan. Ibibigay ng Diyos ito kapag ang ating puso at isip ay nakasentro sa pagsamba sa Kanya. Kaya po, mga kapatid, bilang pangwakas, ang layunin po ng Diyos na tayo po ay pinagkatiwalaan, ay maging dakilang tagapagbigay, ay hindi para maging tayo ng walang anupaman. Mahalaga na ang lahat na meron tayo ay hindi po sa atin. Ang lahat ng ito'y pinagkatiwala ng Diyos sa atin, na marapat na sa Kanya natin ibalik. Talagang hinahangad po ng Diyos na pagyamanin ang ating buhay sa pangangasiwa, sa pagsamba, sa pagkakaloob o ikapu, at sa ating pamilya. Tayo po ay manalangin. Dakila at makapangyarihang Diyos, salamat po sa iyong kapahayagan sa bawat isa sa amin. Salamat po sa mensahe na nawa ay ito ay maisapuso at maisagawa ng bawat nakikinig ng mensaheng ito. Ito ang aming samadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayon sa Lucas, 6 na kabanata, mga talatang 38. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamitin ng Diyos sa inyo.
Mga kapatid, ipanalangin po natin ang mga handog. Narito, Panginoon, ang mga handog ng iyong mga anak. Patuloy mong basbasan at pagpalain ang lahat ng mga magkakaloob nang magdadala po ng kanilang ikapo ng kanilang pasasalamat sa aming iglesia. Hayaan mo, O Diyos, na buksan mo ang durungawan ng langit at ibuo sa masaganang pagpapala sa kanilang mga buhay. At nawa, Panginoon, tanggapin mo ang kanilang mga handog at ibalik ito na naroon ang kasiglahan sa kanilang mga buhay. Nawa, Panginoon, ang mga handog na ito ay magamit sa patuloy na pag-akay at madala sa iyong paanan. Ito kami sa madalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Nasa panahon po tayo ng pangwakas ng panalangin. Tayo po, mga kapatid, ay yumuko, lumapit sa ating Diyos. Sa aming patuloy na pagsamba, sa aming patuloy na pagpupuri sa iyo, O Diyos, kami ay nagpapasalamat sa lahat ng iyong kadakilaan at pag-ibig na ibinigay mo sa amin. Na ang iyong mga anak na sumasambat, nagpupuri at nakikinig ng iyong mensahe. Nasaan man silang lugar, Panginoon, sila man, O Diyos, ay nakaluhod ngayon. Sila man, Panginoon, ay nakatayo ngayon, Panginoon. Kung sila man, Panginoon, ay lumalapit sa iyo na naroon ng kanilang taos pusong pagsamba, dinggin mo ang kanilang mga panalangin para sa kanilang mga pamilya na nangangailangan ng pinansyal.
Kung sila, Panginoon, ay mayroong mga karamdaman, hipuin mo sila ng iyong kapangyarihan at kadakilaan. Pagalingin mo sila, dakilang Ama. Kung sila man, Panginoon, ay nangangailangan ng kanilang kalakasang emosyonal, bigyan mo sila ng kasiglahan sa kanilang buhay, Panginoon. So kung sila man, Panginoon, ay nalangin para sa kanilang mga trabaho, para sa kanilang mga promotion, para sa kanilang pamilya, ibigay mo at igawad mo sa kanila na naroon ng pagpapala mula sa inyo, O Diyos. Ganun din aming Ama, na ang bawat isa na kung saan ay ang kanilang mga panalangin ay hindi para sa kanilang sarili. So kung ano man ang kanilang mga inilalapit sa iyo, patungkol sa kanilang mga kaibigan, patungkol sa kanilang mga pangangailangan ng kanilang mga kaibigan, hipuin mo sila at ibigay ang tagumpay mula sa inyo. Aming Ama, ang bawat tahanan na kinabibilangan ng iyong mga anak, hawakan mo ang bawat pamilya, hawakan mo ang bawat buhay nila, Panginoon, at maranasan nila ang iyong pag-asa na iyong ibibigay sa kanila, na katulad ng panalangin ni Haring Solomon sa kanyang pagsamba at pagpupuri sa iyo, na kung saan hindi niya hiniling ang kanyang pangangailangan sa kanyang sarili, kundi ang hiniling niya, Panginoon, ay tagumpay sa kanyang pamumuno. Ganun din aming Ama, na nawa ang bawat pamilya na tumutugon sa paglilingkod sa iyo, at na ikaw ang siyang magkaloob ng tagumpay, ikaw ang magkaloob ng kanilang buhay, na naroon ang pag-asa at kaligtasan. Aming Diyos na aming pinupuri, umaasa kami na kami ay iyong pagkalooban ng kasiglahan sa loob ng isang linggo na muli naming paglilingkod, muli po naming pagtatrabaho, muli po naming paglalakbay. Umaasa kami na sasamahan mo ang bawat anak mo, Panginoon, na anuman ang kanilang pakikibaka na gagawin, ay ikaw ang kanilang magiging sentro ng kanilang buhay. Ikaw ang magiging pag-asa nila, Panginoon, at ikaw lamang ang kanilang pinangahawakan na magbibigay sa kanila ng tagumpay mula po sa inyo. Maraming salamat po, O Diyos. Ito ang aming samadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At ngayon, mga magulang at mga kapatid, inyong tanggapin ang pag-ibig at kasaganaan ng ating Diyos Ama at ang kaligtasan na ipinagkaloob ng ating Panginoong Jesucristo at ang pakikipisan ng Espiritu Santo ngayon at magpakailanman. Amen.